Papa Dudut. Bibilhin ko to, deserve ko naman. Ito ang madalas kong linya sa tuwing nadadaan ako sa mall o napapatingin sa online shop sa cellphone ko. Deserve ko naman at pera ko naman. Self-love naman. Ito ang mga panggagaslight ko sa sarili ko para lamang hindi ako makonsensya na nakarami na ako ng bili sa mga luho ko. Ako nga pala si Janet, 40 anyos. Isa ako sa mga magagastos na tao sa Pilipinas. Hindi po ako proud dito pero aminado ako at mahilig ako sa mga material na bagay. Iyon ang nagpapasaya kasi sa akin. Iyon ang naging drive ko para tapusin ang 8 oras na trabaho ko sa call center. Siguro nakadagdag sa drive ko ang laging pagpupuyat ko kaya naman hindi ko na napapansin na napaparami na ang paglustay ko ng pera sa mga material na bagay na iniisip kong magpapasaya naman sa akin. Lumaki kasi ako sa mahirap na pamilya, hindi na ibigay ng mga magulang ko lahat ng itinuro ko sa mall o tiyangge, Papa Dudut. Kaya naman tumodo ako ng bawi sa sarili ko noong nagkaroon ako ng trabaho sa call center. Mabuti na lang dahil matalino at madiskarte ako sa trabaho. Kaya naman mabilis akong na-promote, Papa Dudut. Sa madaling salita ay lumaki ang sahod ko. Nagkaroon tuloy ako ng panibagong dahilan para gumastos pa. Isang bagay na malakas na tinutulan ng live-in partner ko na si Rafi, Papa Dudut. Mas matanda lang siya ng 5 taon sa akin, may katagalan na ang relasyon namin. Komportable na nga siyang sabihin sa akin na hindi niya gusto ang pagiging malustay ko sa pera, Papa Dudut. Rafi, mahal! Nandito na ako! Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kanina ka pa out sa trabaho mo ah. Kasama ko kasi si Sarah, nag-mall kami saglit. Kailangan kong makahinga. Ang daming nakaka-stress na nangyari sa trabaho kanina eh. Nag-mall ka na naman? Kaya pala ang dami mo na namang bitbit na shopping bags. Nagkataon kasi na sale sa mall kanina. Up to 50% off, ang laki ng tipid ko ah. Hindi ka nakatipid kasi gumastos ka pa rin. Sigurado ako, bumili ka na naman ng mga hindi kailangan gamit. Ano bang hindi kailangan? Tignan mo nga. Bumili ako ng pang-decorate natin sa Valentine's Day. Magiging mapula ang bahay na to sa February 14. Hindi pa nagsisimula ang bare months. Pero ang utak mo pang Valentine's na. Naka-ready na rin ako for bare months, no? Heto nga't bumili na ako ng Christmas lights. Gumagana pa ang Christmas lights natin. Bakit bumili ka pa ulit? Hindi ko kasi gusto yung ilaw ng dati nating Christmas lights. Para kang nasa beer house. Hindi siya lang tignan. Gumagawa ka lang na rason para itama yung maling paggastos mo. Sapat na yung dahilan na 50% off para gumastos. Ang laking tipid nun ah. Mas tipid kung hindi ka na gumastos. Eh na-stress nga ako, 'di ba? Pwede naman magkapin na lang o maglakad-lakad. Bakit kailangan pa bumili ng Christmas lights? Umiikot na lang tayo. Hayaan mo na, nabili ko na. Saka pera ko naman to. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Oo, alam ko pera mo yan. Pinagtrabahuan mo yan. Pero bilang partner mo, gusto ko yung pa-realize sa'yo na hindi porket may pera ka gagastos ka na. Anong gusto mong gawin ko sa pera ko? Ipang-display sa cabinet. Ibaon sa lupa para maging fertilizer ng kalachuchi. Ang sinasabi ko lang, maging wais at maging maingat ka sa paggamit ng pera. Wais naman itong mga nabili ko. Uulitin ko. 50% off. Kalahati lang ng original price ang nagastos ko. O diba, wais? Sana dinagdag mo na lang sa ipon mo. Yun ang wais. Ayokong sobrahan ng ipon ko. Baka mainggit ang bangko. Nagawa pa talaga magbiro. Eh kesa naman pag-awayan na naman natin to. Hindi naman sana pag-aawayan kung makikinig ka lang sa akin. Nakikinig naman ako sa'yo. Kung nakikinig ka, bakit hindi mo pa rin maintindihan ang punto ko? Kasi mahilig ako sa gamit. Itong nagpapasaya sa akin. Diba sinabi ko naman sa'yo to dati?
Sino ngayon ang hindi nakikinig? Alam mo, lagi na lang akong talo sa usapan na to. Suportahan mo na lang kasi ako. Masaya naman ako eh. Magiging masaya ka pa ba kapag nasayad ang ipon mo at nabaon ka sa utang? Hindi mangyayari sa akin yan. Alam ko kung paano i-handle ng tama ang pera ko. Kung marunong ka mag-handle ng pera mo, bakit kailangan mong bumili ng mga pulang kupido para sa Valentine's? Kasalanan ko ba kung gusto kong i-celebrate ang Valentine's? Sa ating dalawa, parang ako lang ang may pakialam sa Valentine's sa totoo lang. Anong parang ikaw na lang may pakialam? Kasi ako na lang tong nag-e-effort tuwing Valentine's Day. Di mo nga ako mabilhan ng bulaklak tulad nung ginagawa ng ibang boyfriend dyan. Hindi kita binibilhan ng bulaklak dahil sayang. Hindi man nakakain o naiinom yun. Oo, pero malakas makaganda ang bulaklak no. Pang-post din yun sa Facebook. Pagkatapos mong ma-post sa Facebook, itatambak mo lang sa altar hanggang malanta. Tapos itatapon. Di ba sayang? Mga FB friend mo lang naikinabang sa 500 pesos na bulaklak. At least pinusuan nila, yun naman ang importante. Alam mo, ang importante… Oo na. Importante na ang magtipid. Alam ko na yan. Sa 10 years nating magkarelasyon, inulit-ulit mo na yan para kang sirang plaka. Papadudot na pabuntong hininga na lamang si Rafi sa huling mga sinabi ko. Alam kong ayaw din niya ng away at kahit may gusto pa siyang sabihin ay pinili na lamang niyang manahimik. Hindi naman na namin napalala ang away lalo na kung usapang pera. Konting argumento lang kami madalas pagkatapos ay susukuan na agad yon ni Rafi para hindi na lumalim pa. Mabilis lang din naman akong mag-let go ng tampo o galit ko, Papadudot. Wala pang 2 oras ay bati na ulit kami. Kaya nga tumagal kami ng 10 taon na magkarelasyon. Kahit sabihing pang malaki ang pinagkaiba naming dalawa, lalo na pagdating sa pera, kung malustay ako ay mahigpit naman sa bawat sentimong nahahawakan itong si Rafi. Hindi siya basta-bastang gagastos kung alam niyang hindi naman niya mapapakinabangan ng matagal. Sa 1 dekada naming pagsasama, ilang beses ko lang siyang nakitang bumili ng gamit niya. Sa pilitan pa. Ako pa madalas ang namimilit sa kanya na bumili ng bagong sapatos o tsinelas. Para bang ang bilis niyang makonsensya kapag naglalabas siya ng kahit piso sa bulsa niya. Kuripot kasi ang nakalakhang pamilya nitong si Rafi. Kahit sabihing medyo nakakaangat naman sila noon sa buhay, ay hindi pa rin sila naging malustay, Papadudot. Nakuha marahil ni Rafi ang pagiging mahigpit sa pera sa kanyang mga magulang. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano kami nagtagal sa relasyon. Magkaiba kasi kami ng values pagdating sa paghawak sa pera. Isang bagay na lagi kong sinasabi sa katrabaho ko, dating kaklase at best friend kong si Sarah. Kaedad ko rin siya, Papadudot. Kami lang ang nagkakaintindihan sa paggastos. Parehas kaming malustay. Parehas kami ng klase ng kinalakhang pamilya. Kaya hindi naging issue sa amin kung hindi marunong magtipid. Kasi deserve naman talaga namin ang lahat ng mga magagandang material na bagay na pinagkait sa amin noong kabataan namin. Minsan nga ay napag-usapan muli namin yon habang nakabreak sa trabaho. Natuwa lang talaga ako sa binili ko mga vintage na manika. Yan ba yung mga pinost mo sa Facebook kahapon? Yun nga, ang gaganda nila, di ba? Lalo na yung mga suot nilang bestida. Kahit medyo kupas at may mancha na, panalo pa rin ang itsura. Nakita ko nga yan. Nangarap din ako nung bata ako na makabili nung ganong manika kaso mahal talaga eh. Kaya puro paper dolls at text lang ang binili sa akin ni na mama. Ako rin naman. Kaya nga nung nakita ko yung mga manikang yun sa isang online selling group, ay nako, binili ko na talaga. Deserve ko naman eh. Makakailang deserve ko na naman kaya tayo bago tayo huminto sa kakagastos. Nagagalit na si Rafi eh. Ay nako, hayaan mo siya magalit. Hindi mo naman ginagastos ang pera niya eh.
Pinagpuyatan mo ang bawat sentimo na pumapasok sa debit card mo, no? Deserve mo naman. Yan na ata ang motto ko hanggang maging senior citizen na ako. Oo, yun bang tipong uugod-ugod ka na tapos mag-hoard ka ng mga maintenance mo? Branded na maintenance ha? Tapos sa dulo, sasabihin mong, Deserve ko naman. nakuha mo! Pero alam mo, naiisip kong huminto na rin muna sa kakagastos. Ang laki na rin kasi nung nabawas sa ipon ko dahil sa mga mapanuksong sale na yan. Ay naku, laban lang! Gumamit ka na kasi ng credit card para hindi isang bagsakan yung labas mo ng pera. Papagalitan ako ni Rafi niyan. Demonyo raw ang credit card eh. Eh di pa-bless mo muna bago mo gamitin. Hindi kaya ako mabaon sa utang pag gumamit ako ng credit card? Hindi yan! Ako nga oh! 3 na ang credit cards ko ngayon. Hindi naman ako nabaon sa utang. Basta marunong ka lang mag-manage. Sure ka ba? Magastos ako pero alanganin talaga ako sa credit card. Ano ka ba? Basta umutang ka lang nung alam mong mababayaran mo sa due date. Tsaka pwede namang hatiin ang bayad mo sa loob ng 1 buwan. Hindi mabigat. Tsaka magkakaroon ka pa ng points o rewards kapag lagi mong ginagamit yung credit card mo. Eh di may dagdag pang shopping ka pa, di ba? Para kang recruiter ng credit card na nakikita natin sa mall ha. Detalyado talaga ang pangungumbinsi mo sa akin. Eh kasi naman malaki talaga yung naitulong sa akin ng credit cards eh. Para makuha ko yung mga pangarap kong gamit. May gusto pa naman akong bilhin na luxury bag para magamit ko sa annual conference natin. Para hindi na ako minamata ng mga head natin na ang sasyala ng bag at sapatos. O di ba? May dagdag na rason ka na para gumamit ng credit card. Suportahan kita dyan. Para may kasama akong nagsuswipe pag gagastos. Baka naman hindi ako ma-approve kapag nag-apply ako. Ano ka ba? Mabilis lang magpa-approve ng credit card dito sa Pinas. Ipakita mo lang na magastos ka, matutuwa sila sa'yo. Baka kasi ma-decline ako lalo't first time ko. Hindi nga, maniwala ka. Baka wala pang 1 linggo nasa gate nyo na yung credit card mo. Mabilis ka lang ma-approve lalo na't malaking pangalan tong kumpanya natin. Tsaka mataas na ang posisyon mo eh. Pag hindi ka na-approve, may karapatan ka magtampo. Sige na, mag-a-apply na ako. Turuan mo ako kung paano. Huwag mo ko susumbong kay Rafi na ako naghikayat sa'yo ha. Baka yan friend na ako nun sa Facebook. Naku, matagal ka na niyang in-unfollow sa Facebook. Naiirita siya sa mga pinupost mo tungkol sa pagsha-shopping mo. Pag nalaman pa niya na ako nangumbinsi sa'yo na mag-credit card ka, nako, baka ipakulam ako nun. Kokontrahin ko ang kulam niya sa'yo. May kita ko nagpapahid ng langis sa noo para mawala ang epekto ng kulam. Papadudot, nagkatawanan pa kami saglit at kinikwentuhan din ako ni Sarah tungkol sa mga nabili niyang gamit dahil sa credit card. Pinacheck niya sa akin na maayos naman niyang na-manage ang pagbabayad sa mga utang niya. Nagamit rin daw niya ang credit card sa pag-grocery. Nasilaw ako lalo nung sinabi niyang malaki ang discount kapag bumili ng appliance gamit ang credit card. Bukod pa roon ay pwede pang gawing installment ng 36 months nang walang interes. Marami pa naman akong kailangang gamit sa bahay, papadudot. Gusto ko na noon na makabili ng air fryer, bagong microwave, bagong washing machine at bagong ref. Basta lahat ay bago. Naisip kong palitan na lahat ng mga appliance namin sa bahay dahil may katagalan na ang mga yon. Alam kong pahirapan na mapapayag si Rafi, pero alam kong wala na siyang magagawa kapag na-deliver na sa bahay namin ang mga bagong appliances. Nabanggit din sa akin ni Sarah na nagagamit niya ang credit card para sa pagta-travel niya sa ibang bansa. Mas lalo tuloy ako nagmadali na mag-apply ng credit card, hindi lang sa isang bangko kundi 3. Ginaya ko si Sarah. Wala pang 2 linggo ay pinadala na sa akin ang na-approve na credit cards ko. Walang kasing saya ang puso ko noon. Naglaro na sa isipan ko ang mga mall na sasampulan ko ng credit cards. Na-imagine ko na ang pangarap kong luxury bag na katulad ng kay Heart Evangelista o kay Bea Alonso. Mairaramba ko na yon sa harapan ng mga mapangmata kong boss at ibang mga katrabaho. Natuwa ako.
Marami na akong plano para sa credit card ko. Nilista ko na lahat ng yon sa diary ko. Doon ko nililista lahat ng mga pagkakagasusan ko. Dahil yon ang isang bagay na hindi pinapakialamanan ni Rafi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad ng naging plano ay hindi ko na pinaalam kay Rafi ang tungkol sa credit cards ko. Alam kong magiging malaking kontra siya sa paggamit noon, Papa Dudut. Ayaw niya kasing umuutang at kilala ko si Rafi. Kahit 20 pesos ay hindi siya mangungutang. Ganon kataas ang pride niya. Sinikap kong itago ang credit cards ko sa kanya, Papa Dudut. Sinigurado ko na hindi niya makikita yon sa wallet ko. Napabili pa nga ako ng mamahaling wallet na pwedeng pagtaguan ng credit cards. Para sa tuwing binubuksan ko ang wallet ko kapag kasama si Rafi ay hindi niya yon makikita. Papa Dudut, ayoko na rin kasing makarinig pa sa kanya ng sermon. Minsan, napapagod na rin ako sa paulit-ulit niyang talak tungkol sa paggastos ko. At para bang hindi niya nauunawaan ang ginagawa ko, ang mga bagay na nagpapasaya lamang sa akin. Hindi ko nga siya kinontra sa tuwing may nagagawa siya na sa tingin ko hindi naman dapat. Sana lang ay parehas ang trato niya sa akin, Papa Dudut. Lumipas ang ilang buwan at marami na akong nabiling gamit ang credit card ko. Marami akong ginawang palusot kay Rafi para hindi niya maisip na gumagamit na ako ng credit card. Madalas din ang mga pinamili kong gamit ay pinatatago ko muna pansamantala sa kapatid ko. Ginagamit ko na lamang ang mga yon kapag wala si Rafi. Ang hirap ng naging kalagayan ko. Pero kailangan kong ilihim yon sa kanya dahil paniguradong puputaktihin niya lamang ako ng sermon. Isang gabi magkaharap kami at nagkakape, wala kaming pasok kinabukasan dahil holiday. Kaya naisip naming magkwentuhan at magpuyat, Papa Dudut. Hindi ko na lamang namalaya na napunta na kami sa usapang credit card. Hindi ko rin alam kung paano kami napunta roon samantalang tungkol lang sa carrots ang pinag-uusapan namin. Ang bilis ng mga pangyayari. Gumawa yung pamangkin ko ng tula tungkol sa carrots. Maganda ba? Hindi. Oh, pero masarap naman ang carrots. Pero wag susobrahan. Bakit naman? May nabasa ako na ang palaging pagkain ng carrots o kahit anong pagkain na mayaman sa carotene, pag sumobra ka, pwedeng maging orange, yellow daw ang balat mo. Check mo sa internet. Lahat naman kasi ng sobra, masama. Tama. Para yung isang katrabaho ko, nasobrahan sa utang. Ano namang kinalaman yan sa usapan natin tungkol sa carrots? Kasi lahat ng sobra, masama, di ba? Ano bang nangyari? Mula nung gumamit ng credit card, nagkaloko-loko na. Nasiyahan masyado sa paglulustay ng pera. Kaliwat kanan ang binibili online. Kung kaya naman niyang bayaran ang inutang niya sa credit card, wag na nating i-judge. Paano bang hindi mo i-judge nabaon nga sa utang? Mas malaki pa ang inutang niya kaysa sa sahod niya sa isang buong taon. Ah, kasalanan niya yun, hindi ng credit card. Demonyo talaga yung credit card na yan. Sabi mo nga sa akin dati. At uulitin ko ngayon sa'yo nang hindi ka matukso mag-apply para makakuha ng credit card. Demonyo ang credit card. Nako, hindi mo ako kailangan pagsabihan ng paulit-ulit. Ayos naman ang sahod ko, hindi ko kailangan mangutang. Naisip nga kita kagad nung nalaman ko yun tungkol sa katrabaho ko. Iniisip mo bang mababaon din ako sa utang? Kung gagamit ka ng credit card. Huwag mo naman masyadong masamain ang paggamit ng credit card. Kasi sa ibang bansa nga kailangan yan. Pero hindi sa Pinas. Kaya nating mabuhay kahit walang credit card. Malaki ang advantage ng paggamit ng credit card, lalo kapag bibili tayo ng appliance. Maraming zero interest at installment na pagbabayad. Ang laking ginhawa nun sa atin. Sa tingin ko hindi pa natin kailangan ng bagong appliances. Anong hindi? Gusto na kayang sumuko ng rice cooker natin? Pero hindi natin siya susukuan. Kaya pa naman niya magsayang ng kanin. Medyo basa nga lang minsan. Pero ang bilis ng mapanis. Ibig sabihin lang, kailangan ng palitan kapag lagi nang napapanisan. Pamahiin lang yan ang mga magagastos sa kagaya mo. Napakakuripot mo talaga.
Walang masama sa pagiging kuripot. Mas masama yung hindi na nga afford ang isang bagay, gagawa pa rin ng paraan para mangutang. Mabili lang yung gusto. Parang pinaparinggan mo ko niyan ah. Hindi ah. Para yung sa lahat na hindi maingat humawak ng pera. Lagi mo kayang sinasabi sa akin na hindi ako maingat sa paghawak ng pera. Kasi naman Janet, kadadapo pa lang ng sahod sa palad mo. Lumipad na kagad papunta sa mall. Sabihin mo nga sa akin kung maingat ba yung ganun. Ayokong makipagtalo sa'yo dahil ayokong masira tong moment. Holiday pa naman bukas. Balik tayo sa usapang carrots? O sige. Nalihis ko naman kaagad ang usapan. Naibigay ko na lahat ng trivias na alam ko tungkol sa carrots. Huwag lamang mabaling muli sa usapang credit card. Pati mga gulay sa bahay kubo ay binigyan ko na rin ng kanya-kanyang trivia. Ganun ko kagustong malihis ang usapan namin. Hirap na rin akong maglihim noon kay Rafi, Papa Dudut. Alam kong mabilis makahalata si Rafi sa tuwing nagsisinungaling ako sa kanya. Sinubukan kong ibalik ni Rafi sa credit card ang usapan kasi hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nalubog sa utang ang katrabaho niya nang dahil doon. Nagkunwari na lamang ako na inaantok na at inaya ko na siyang matulog at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi rin ako kaagad nakatulog noong nahiga na kami sa kama. Napaisip na rin ako sa mga sinabi ni Rafi. Ayaw ko namang umabot na mabaon ako sa utang pero base sa mga ginastos ko nung nakaraan ay posibleng mangyari yon kung hindi pa ako magpapaawat. Kaya lang ang hirap tumigil lalo na kapag nahahawakan mo na ng personal ang mga gusto mong bagay. Yun ang mahirap ipaintindi kay Rafi. Magkaiba kasi kami ng hiling. Hindi talaga siya nasisilaw sa mga material na bagay. Ang tanging bisyo lamang niya noon ay ang makasama ako at magkape sa mumurahing coffee shop. Gustuhin ko mang ibida sa kanya ang saya na nararamdaman ko sa tuwing dumarating na ang mga in-order ko online ay hindi ko magawa ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay nawala ang saya ko sa mga pinamili ko sa tuwing pinaparamdam sa akin ni Rafi na mali ang paggastos ko. Hindi ko tuloy ma-share sa kanya kung gaano ako kasaya sa mga yon. Kaya ang ending kay Sarah ko madalas na ibibida ang mga pinamimili ko. Dahil siya lang naman ang nakakaunawa sa sitwasyon ko, Papa Dudut. Ang taray ng silver boots mo ah. Saan mo naman gagamitin yan? Tuwing Sunday, pag magsisimba. Naku, baka bigla kang kidlatan ng langit dahil sa silver boots na yan ha? Charot. Kahit kidlatan na ako ngayon na. Char! Ang ganda kaya. Maganda rin tong shawl mo ha. Bagay siya pang Tagaytay. Pangpuna sa labi ko kapag kumakain ako ng bulalo. Iwas sebo. Ang sosyal naman ang pangpunas mo ng bibig. Branded na shawl pa ha. Siyempre, Tagaytay yun. Kailangan syala ang shawl. Hoy, ikaw ha. Napaparami na yata yung mga binibili mo. Baka ma-max out mo na yung credit card mo niyan. Hindi pa naman ako umaabot doon. Hindi pa naman? So may posibilidad na oo? Huwag kang magdilang Anghel. Kakukuha ko lang ng bagong ref at washing machine. Hinihintay ko na lang na i-deliver. At paano mo naman ipapaliwanag yun kay Rafi? Hindi niya alam ang tungkol sa credit cards mo, di ba? Nasolusyonan ko na yon. Paano? Sasabihin ko sa kanya na napanalunan ko sa raffle sa annual conference natin. Sinakto ko na yung araw ng delivery 3 days after ng conference natin. Brainy ba? Ako na yun. Magaling yan ha, okay ka. Paano yung mga susunod na bibilin mong appliances? Raffle ulit ang irarason mo. Oo naman, maniniwala pa rin si Rafi. Alam kasi niya na swerte ako sa raffle. Dati pa naman ako nananalo ng raffle. Yung rice cooker at microwave nga na gamit namin ngayon, napanalunan ko pa yun sa Christmas raffle sa isang mall. Ah, kaya ang lakas mong ipalusot na nanalo ka sa raffle. Okay, gets. Yung ibang bibilin ko, pwede ko namang sabihin na regalo mo sa akin. Dinamay mo pa talaga ako ha. Alam mo namang mainit ang mga mata sa akin ng ka-live-in mo.
Akala niya kasi tinuturuan kitang gumastos ng sobra. Ang hindi niya alam, ako ang unang nagturo sa'yo. Kaya nga, tapos akong pag-iinitan niya. Hayaan mo na, hindi naman kayo palaging nagkikita. Pero ikaw ha, oy, maghinay-hinay ka sa kagagamit mo ng credit cards. Teka nga, ikaw nga tong nangumbinsi sa akin na gumamit ng credit card tapos ngayon parang kinukonsensya mo ko. Baka lang kasi mapasobra ka at hindi mo mamanage ng maayos ang pagbabayad. May increase naman tayo next year. Saka ilang buwan na lang darating na ang 13th month pay natin. Bahala ka. Basta sinabihan kita ha. Hayaan mo na ako. Kaya kong bayaran lahat ng inutang ko. Siguraduhin mo lang kasi hindi kita pauutangin kapag nabaon ka. Wow! Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo pero sa utang, pas ako dyan. Huwag ka mag-alala, hindi ako uutang sa'yo. Kaya kong bayaran lahat ng inutang ko. Ako kasi medyo naghihinay-hinay muna sa paggamit ng credit card ko. Nalula ako nung nag-Singapore ako eh. Ang dami kong na-swipe. Ayun, ang ending, kinailangan kong bayaran ng installment for 2 years. Ang laki kaya ng interes. Ay, hindi ako aabot dyan. Every due date, kaya kong bayaran ang nautang ko. Papa Dudut, pinaniwala ko si Sarah na totoo ang mga sinabi ko. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya at nagkunwari akong nililigpit ang shawl at silver boots na nabili ko. Pero sa totoo lang ay paraan ko yon para hindi niya makitang nagsisinungaling ako sa kanya. Hindi ko pa naman ugaling maglihim kay Sarah. Mas totoo nga ako sa kanya kesa kay Rafi. Pero nang mga oras na yon ay natakot ako na i-judge niya ako dahil sa maling paggamit ko ng credit card. Hindi ko pa rin kasi magawang aminin sa sarili ko noon na maling-mali talaga na tumodo na ako sa credit card. Nung una ay mababang presyo lamang ang sinaswipe ko hanggang sa na-enjoy ko nang mag-swipe ng malalaki at mamahaling bagay. Nawalan ako ng kontrol, Papa Dudut. Kahit alam kong lumobo na noon ang babayaran ko ay pinagpatuloy ko pa rin dahil yon ang paraan ko para mawala ang stress ko. Nagkanda patong-patong ang mga niloan ko dahil hindi ko magawang bayaran ang monthly due ko sa credit card. At ang masakla pa ay puro minimum amount lang ang binabayaran ko kaya naman lumolobo tuloy ang mga interes. Matagal na ako nawala ng ipon bago pa ako magkaroon ng credit card. Nagsinungaling lamang ako kina Rafi at Sarah na meron pa akong ipon para hindi nila ako mapagsabihan. Napupundi na kasi ako sa pagpapamukha sa akin na mali ako sa pag-handle ng pera ko. Alam kong tama naman sila pero mas kailangan ko noon ng suporta kesa sa bunganga. Hindi na ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip kung paano ko malulusutan ang mga inutang ko gamit ang mga credit cards. At ang nakakainis pa, hindi ko magawang sawayin ang sarili kong huminto na sa kakagamit nito, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ako sa paglustay kahit na nabaon na ako sa utang ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naalala ko nung bata pa lamang ako. May kinaiinggitan akong sapatos at libro sa kaklase kong nakakaangat sa buhay. Uso kasi yon noon. Naging sentro ng atensyon ng kaklase kong yon habang nilalakad ang sapatos niya at habang binubuklat ang libro niya. Pangarap ko ang mga gamit niyang yun, Papa Dudut. Samantalang ako, yung pinaglumaang sapatos lang ang meron ako. Kinulayan lang ng pentel pen ang mga natutuklap na parte ng school shoes ko para hindi mahalata na pasira na. Kinasama ako ng loob yon na puro pinaglumaan ng kapatid ko ang ibinibigay sa akin. Pero wala naman akong magawa dahil hindi naman kami pinalad sa buhay. Sinubukan kong magpabili ng sapatos at libro na kagaya ng sa kaklase ko. Pero sinermonan ako ng nanay ko. Hindi raw siya umiire ng pera para umasta ako na pinanganak na nagmula ako sa mayamang pamilya. Mula noon ay hindi ko na sinubukang magpabili pa ng gamit. Pinagtitiisan ko na lamang ang mga napaglumaan ng kapatid ko. Pero pinangako ko sa sarili ko na balang araw kapag nakapagtapos at nakahanap ako ng trabaho ay bibilhin ko lahat ng gusto ko. Walang makakontra at makapigil sa akin.
Kaya nagsumikap talaga ako para marating ko ang kinakalagyan ko, Papa Dudut. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa sarili ko na natupad ko ang pangarap ko noong bata ko. Ang makabili ng mga pangarap kong gamit at hindi na aasa sa pinaglumaan ng iba. Kaya lang, habang nasa gitna ako ng pangarap na yon ay saka naman ako parang binagsak ng mabaon na ako sa utang dahil sa mga pinamili ko. Isang bagay na hindi ko talaga magawang aminin. Lagi na lang akong wala sa sarili kapag kaharap ko si Rafi. Lagi na lang ako nakatulala at malayo ang iniisip, Papa Dudut. Janet! Huy, Janet! Ha? Janet? Bakit? Okay ka lang ba? Kanina pa kita kinakausap. Sorry, may iniisip lang ako sa trabaho. Ano na ulit yung sinasabi mo? Malapit na ang birthday mo. Malapit na ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Sarili mong birthday nakalimutan mo? Tad-tad lang kasi ako ng gagawin sa trabaho. Pasensya na. Saan mo balak mag-celebrate? Wag na siguro, gastos lang yan. Ha? Kailan ka pa tumanggi sa gastos? May next year pa para mag-celebrate ng birthday. Buhay pa naman ako noon, sure ako. Darating kasi yung dalawang kapatid ko sa birthday mo. Ha? In-invite mo sila sa birthday ko? Hindi naman. Naisip lang nila umuwi ng Pinas eh. Nagkataon na ang balik nila sa mismong birthday mo. O tapos? Gusto ko mag-celebrate tayo ng birthday mo. May mga na-check na akong birthday packages sa mga hotel. Kasama na ron yung mga kwarto natin. Hala, edi ang laki ng gagastusin. Medyo, pero binigyan naman ako ng discount lalo na di peak season ng birthday mo. Kahit nabigyan ka ng discount, mahal pa rin yan. Ayaw mo bang mag-dinner na lang tayo dito sa bahay? O kaya mag-eat all you can restaurant? Ngayon mo pa naisip magtipid eh. Kailangan ko ang gumastos ka ngayon. Bakit? Alam mo naman yung dalawang kapatid ko. Lagi minamatay yung pagstay ko sa Pinas. Mas maganda raw kasi ang magiging buhay ko kung sumama ako sa kanila sa US. So may gusto kang patunayan sa kanila at ako ang gagamitin mo para maitawid yung plano mo. Medyo. Pero syempre, priority natin na ikasasaya mo sa birthday mo. Alam ko naman na gusto mo ikaw lagi ang center of attraction tuwing birthday mo. Nagbago na kasi ako. Gusto ko low-key na lang lahat. Batiin mo lang ako sa Facebook ng happy birthday. Feeling ko nakapag-celebrate na ako ng birthday sa 5-star hotel noon. Hindi naman pwedeng batiin lang kita sa Facebook. Ano ka ba? Gusto ko memorable ang birthday mo. Saka parang reunion na rin ng pamilya ko at pamilya mo. Hindi ko feel mag-reunion eh. Sa Pasko na lang siguro o wag na lang at all. Janet, parang… Alam mo, ikaw tong nagtuturo sa akin na magtipid tapos ngayon parang tinapon mo na lahat ng pangaral mo sa akin tungkol sa pera. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw nga ang dapat tanungin ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto ko lang kasing maging matipid ngayon. Nag-sink in na kasi sa akin lahat ng pangaral mo sa akin. Ngayon ko nasisimulan. Wrong timing naman yung pag-sink in ng mga pangaral ko sa'yo. Saka mo na simulan, pagkatapos na lang ng birthday mo. Gumastos ka pa ngayon. Hindi naman ganun kalaki mababaw sa ipon mo, sure ako dun. Ako ang magbe-birthday. Kaya dapat ako ang masunod. Ayokong bawasan ang laman ng bank account ko. Wow, nagbago ka na talaga. Proud ako sa'yo. Thank you. Hayaan mo, ako na lang ang gagastos sa birthday mo. Regalo ko na sa'yo. Bumili ka na lang ng isusuot mo. Alam ko naman na gusto mo laging bago ang damit mo tuwing birthday mo. Tumango na lamang ako sa huling sinabi ni Rafi para hindi na humaba pa ang usapan. Nabigla talaga ako sa plano niyang bonggang celebration para sa kaarawan ko. Samantalang dati kinokontra niya ang bonggang pa-birthday ko. Nagkataon pa kasi nauuwi ang mga kapatid niya kaya kailangan tuloy niyang patunayan na asensado rin kami kahit nasa Pinas kami. Wrong timing talaga. Yon ang naisip ko. Pinilit din niya akong bumili ng bagong damit pero wala na akong may pambibili pa. Dahil nakala na ang buong sahod ko sa pambayad paunti-unti ng utang ko. Hindi pa naman nakakahalata si Rafi dahil majority ng mga gastusin sa bahay ay siya ang umaako. Mabuti na lang at na ganon ang setup namin. Si Rafi na rin ang umasikaso para sa celebration ng birthday ko. Panay lang po ang oo ko noon para hindi na humaba ang usapan at hindi ma-open ang topic tungkol sa pera.
Mabuti na lamang at madalas siyang good mood tuwing inaayos yung para sa birthday celebration ko. Sa totoo lang Papa Dudut, gusto ko nang tablahin ang birthday party na gusto niya sanang mangyari kasi nga ay nakukonsensya kung gumastos. Samantalang panay na ang tawag sa akin ng mga bangko para bayaran ang utang ko sa credit card. Hindi na ako mapakali sa dapat kong gawin. Alam kong anytime ay pwede akong mabuko ni Rafi. Kailangang maunahan ko siya. Dumating yung pagkakataon na gusto ko nang aminin sa kanya ang totoo, lalo na nung pinadalhan niya ako ng sulat. Nang pinadalhan ako ng sulat sa bahay ng isang bangko na pinagkakautangan ko. Mabuti na lang at ako ang nakatanggap ng sulat. Alam kong kailangan ko nang maging totoo kay Rafi, kaya naman napilitan na akong aminin sa kanya ang katotohanan. Isang araw nga pagkatapos naming makipagkita sa coordinator para sa birthday ko ay inamin ko na ang katotohanan tungkol sa credit card ko. Mukhang maayos naman yung coordinator natin, no? Oo, kaso ang gagastos ng idea niya, hindi nakakatuwa sa bulsa. Feeling ko nga magkakasundo kayo eh. Joke ba yon? Sorry, hindi nakakatawa. Bakit ba ang sensitive mo? Dati naman aminado kang magastos ka. Nagbabago kasi ang tao. Wrong timing ka talaga magbago. Bakit ba ayaw mo akong seryosohin? Hindi ko kasi alam kung ano nangyayari sa'yo. May dapat ba tayong pag-usapan ng seryoso? Meron. Dapat ba akong kabahan dyan? Siguro. Sabihin mo na sa akin bago pa dumating in-order kong kape. Ayoko nervyusin masyado. Tama ka. Saan? Sa pagiging magastos ko. Ha? Paano tama ako? Nabaon na ako sa utang. Ano? May 3 akong credit cards. 3? At lahat yon, max out ko na. Nagpatong-patong yung mga utang ko. Hindi ko pa rin nababayaran kasi puro minimum lang ang binabayaran ko kada due date. Ang dami ko na ring loan. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Kasi nahihiya ako. Di ba pinagsabihan na kita tungkol dyan? Demonyo ang credit card. Kaya nga mas lalo akong nahihiya na sabihin sa'yo eh. Baka pwede pang ibalik lahat ng mga nabili mo. Kahit kalahati na lang ng bayad nyo ibalik sa'yo. Ano? Pwede kaya yun? Hindi pwede. Ibenta natin yung washing machine at ref na nakuha mo sa raffle. Hindi naman natin kailangan yun. Pangbawas lang. Magagalit ka ba kung sasabihin kong hindi ko naman yun napanalunan sa raffle? Binili ko yun gamit yung isang credit card ko kasi naka 0 interest. Tapos installment pa. Bakit ba ang hilig mong kagatin yung mga 0% interest na yan? Saka ano naman ngayon kung installment? Hindi mo ba naisip na gusto ka lang nilang maakit na gumastos? Ngayon alam ko na. Pambihira. Pinagyabang ko pa sa mga kakilala ko na mabango ang palad mo kasi lagi kang nananalo sa raffle. Tapos ngayon malalaman ko hindi pala totoo. Gusto ko lang naman ng bagong ref at washing machine. Ano ba problema mo sa dating ref at washing machine natin? Gumagana pa rin naman yung mga yun ah. Lumalamig pa rin naman yung mga laman ng ref na yun. At nakakapaglaban ng maayos yung dating washing machine natin. Kasi gusto ko ng bago. Pero gusto mo ba magbayad para sa mga bago? Hindi. Ay! O anong plano mo? Di ko rin alam. Kinukulit na kasi ako ng mga collection agency para bayaran yung mga utang ko. Malamang yan ang gagawin nila. Huwag mo naman sana akong pagalitan ngayon. Kailangan ko ng pangunawa mo. Gusto kitang unawain pero naiinis ako sa'yo ngayon. Naiinis din naman ako sa sarili ko ngayon eh. Ay, okay lang ba sa'yo na hindi na mag-celebrate ng birthday mo? Nung nakaraan ko pa naman sinasabi na wag na, nakukonsensya na kasi ako. Ako na magbabayad ng utang mo sa credit card. Gagamitin ko na lang yung budget ko sana para sa birthday celebration mo. Yun na lang regalo ko sa'yo. Gagawin mo yun? Sa isang kondisyon. Sige, kahit ano. Gupitin mo sa harapan ko yung mga credit card mo. At ipangako mo sa akin na hindi ka na uutang ulit. Tumango ako ng ilang ulit sa mga sinabing kondisyon ni Rafi Papadudut. Nagmadali akong kinuha ang gunting at ang 3 credit cards ko. Ginupit ko ang mga yon sa harapan niya. Madilim pa rin ang aura ni Rafi noon dahil mukhang pinoproseso pa lamang niya mga nangyayari. Nayaman ako pero niyakap ko siya para magpasalamat sa pag-ako niya sa utang ko. Nagpasalamat din ako sa pangunawa niya.
Tinulungan niya akong ayusin ang mga nautang ko. Marami akong gamit na pinagpasyahan ko ng ibenta. Binawi ko na rin ang lumang ref at washing machine sa kapatid ko para mabenta na namin ang bagong ref at washing machine. Si Rafi ang umasikaso noon lahat para sa akin. Mabuti na lang at magaling sa pagbabudget si Rafi. Tinulungan din niya ako ng tamang sasabihin sa bangko kapag humarap na ako para ayusin lahat ng niloan ko. Hindi naging sapat ang perang nailabas ni Rafi para mabayaran ang mga inutang ko. Pending din kasi ang mga pinagbentahan ko sa mga nabili kong gamit. Kaya naman napilitan si Rafi na lapitan ang mga kapatid niya para umutang. Pinaliwanag niya ang mga nangyari at tinanggap ni Rafi lahat ng pangaral ng mga kapatid niya sa kanya. Mas lalo akong nakaramdam ng hiya sa mga nangyari. Napakabuti ng ka-live-in partner ko. Nilunok niya ang pride niya para maisalba ako sa mga pagkakautang ko. Hindi niya pinaramdam sa akin na nagbago ang tingin at pagmamahal niya. Kasi kahit wala kaming pera ay nagawa pa rin niyang itawid ang birthday ko. Nakapag-celebrate pa rin kami kahit konti lang ang handa at konti lang ang imbitado. Naging masaya ako, Papa Dudut. Naging payapa ang puso ko. Hindi naman pala kailangan gumastos ng malaki para lamang maging masaya. Tama nga sila. Sapat na yung napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa iyo kahit na walang-wala ka na. Sa kalagayan ko, Papa Dudut, ay si Rafi po yun. Maraming salamat sa pagbasa ng liham ko sakaling mapili po ito sa napakaraming nagpapadala sa inyo. Abangan ko po itong ma-upload sa inyong YouTube channel. Itong kwento ko para ma-share ko rin po sa mga kakilala ko para magsilbing aral sa kanilang lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso, Janet. Dear Papa Dudut, sobra rin ba kayong magpahalaga ng pagkakaibigan? Ako kasi ay oo. Umabot sa punto na minahal ko na siya pero huli na ang lahat dahil hindi na kami pupwede. Pero wala naman akong pinagsisisihan, mas nagpapasalamat pa nga ako sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng pagkakataon upang magkaroon ng pinagsamahan. Importante na maging grateful tayo sa mga bagay kaysa habang buhay na dalhin ang pagsisisi sa ating puso. Bago ko umpisahan ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Arnold, 34 years old at taga Malate, Manila. Nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya bilang assistant supervisor. Matagal na ako nakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Karamay ko ang bawat kwento ninyo sa lungkot at saya na nararamdaman ko. Na-inspired din po ako at natututo ng mga aral sa buhay dahil sa mga istoryang tinatampok ninyo. Kaya naman naisipan ko na sumulat sa Barangay LS. Magsisimula ang kwento ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako, Papa Dudut. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho ako ng part-time sa isang coffee shop. Kung saan ay nakilala ko si Jessie na hindi nagtagal ay naging kaibigan ko. Hindi tulad ko ay regular na doon si Jessie dahil hindi na siya nag-aaral. Mahirap lang kasi ang pamilya nila at may 6 siyang nakababatang kapatid. Na-stroke ang mama niya at ang papa na lamang niya ang bumubuhay sa kanila na isang jeepney driver. Pangarap ni Jessie ang makapagtapos ng kolehiyo at maging flight attendant. Matangkad kasi siya, Papa Dudut, maganda at gusto raw niyang makapag-travel sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa abroad. Pero hindi na yon natupad nung napilitan siyang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Kanina pa walang customer. Dapat ganitong oras, dagsana mga tao. Ganun talaga. Di lahat ng araw mabenta tayo. Meron talaga yung ganito, walang katao-tao.
Wala na ngang katao-tao, pati boses mo wala rin kabuhay-buhay. Malungkot kasi ako. May nangyari ba? Meron. Ayoko nga sana mag-duty pero di naman pwede. Pwede kang magkwento sa akin para kahit paano gumaan naman yung loob mo. Ay, di niya na kasi ako kinakausap eh. Ha? Sino? Sino pa ba? Eh di yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung lalaki na nakilala ko sa clan. Yun ba? Akala ko di na kayo nag-uusap nun. Sabi mo pa nga nakakatamad siyang kausapin, di ba? Oo, nung una. Pero mali pala ako. Buti na lang nireplyan ko pa rin yung text niya. Binigyan ko ng chance na makilala siya ng husto. Pero sabi mo hindi ka na niya kinakausap, di ba? Oo. Kailan pa? Nagsimula nung isang araw tapos hanggang ngayon. Tinadtad ko na nga siya ng text eh. Sinubukan ko ring tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko naman alam kung anong rason kasi okay naman kami tuwing nag-uusap kami. Yung totoo, in love na nga ata ako sa kanya eh. Patay tayo dyan. Baka naman naramdaman niyang in love ka na sa kanya kaya di na siya nagparamdam. Ganun ba yun? Minsan, oo. Siya kaya yung una nagsabi sa akin na gusto niya ako. Tapos sabi ko di pa ako ready ulit makipagrelasyon kasi nga kakabreak ko pa lang sa ex-boyfriend ko. Nakwento ko yun sa'yo ah. Oo, iyak ka pa nga ng iyak sa akin nun. Ang pangit ko ba ng mga oras na yun? Hindi naman, sakto lang. Grabe ka naman sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Oo, kaya nga sinasabi ko lang yung totoo. Ay nako, ang prangka mo kahit lalaki ka. Wag mo nang ibayin yung usapan. Anong sabi niya nung sinabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon ulit? Willing to wait daw siya. Pero hindi nawala yung sweetness niya. Yung pagiging caring at thoughtful kagaya nung una. Kaya na-inlove na rin ako. Sinabi mo ba yan sa kanya? Sasabihin ko pa lang sana kaso hindi na nagre-reply eh. Tapos hindi ko na matawagan number niya. Palagay mo, may nangyari kayang masama sa kanya? Hindi ko alam pero palagay ko niloko ka lang niya. Hindi totoo na in love siya sa'yo. Talaga? Bakit naman niya gagawin yun wala naman siyang mapapala sa akin? Hindi ko alam pero malay mo, ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Tapos nung nagsawa na siya, di ka na niya nareplyan. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. 2 linggo pa lang naman kami nag-uusap eh. 2 linggo pa lang naman pala. Makaka-move on ka rin doon. Paano? Mahal ko na nga siya. OA man kung tutuusin pero kahit na sandali pa lang kami nag-uusap at hindi naging kami, broken hearted na ako. Hirap sa'yo, dali mong magtiwala sa mga lalaking nakaka-text mo. Mabait kasi sila sa akin at alam mo naman type ko 'di ba? Sweet, caring, thoughtful. Kaya lang kayong mga lalaki talaga sa una lang kayo magaling eh. Oh, wag mong latin. Okay sige, pwera sa'yo. Saka sa mga tatay natin. Pero yung iba ganun na lahat. Ay, pakiramdam ko tuloy. Magkakasakit ako kasi broken hearted ako. Kung totoong mahal ka niya at kung para kayo sa isa't isa, babalik yun. Pag hindi, hayaan mo na lang siya. Sana nga ganun lang kadali yun. Papadudod, hindi pa rin napigilan ni Jessie ang maiyak habang patuloy na nagkukwento kung gaano siya nasaktan sa pang-ghost ko sa kanya ng katext niya. Sa totoo lang ay hindi yon ang unang beses na umiyak siya dahil sa isang lalaki. Maraming beses na at ako na lang yung naaawa sa kanya, Papadudod. Ewan ko ba kung bakit hindi pa rin madala-dala ang kaibigan ko o sadyang malas lang siya sa mga lalaking kinakausap niya at nagiging boyfriend. Pero siguro ay wala naman talagang malas sa pag-ibig. Maling tao lang yung minamahal niya. Kaya nga nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang broken-hearted. Hindi niya deserve na tratuhin ang masama ng mga lalaking nakarelasyon o nakausap niya. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang mainis kay Jessie dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon, lalong-lalo na sa pag-ibig. Madalas kahit na hindi pa siya tuluyang naghihilom ay sinusubukan na niyang makipagmabutihan sa kausap niya. Tapos ay maling tao na naman ang makikilala niya kaya nauuwi na naman yon sa pagkabigo ng puso niya.
Ewan ko ba sa kaibigan kong yon. Lagi kong sinasabi sa kanya na ang hilig kasi niyang magmadali kaya madalas siyang nagkakamali. Pero alam ko naman na choice niya pa rin yon at sarili pa rin niya ang masusunod kahit na sandamakmak ng payo ang sinabi ko sa kanya. Kaya nga pagkaraan lamang ng 3 linggo simula nang ma-broken hearted si Jessie, nalaman kong meron na naman siyang kausap na lalaki. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, meron siyang pinagtapat sa akin, Papa Dudut. Sorry kung dinala kita dito sa fast food ha. Maliit lang kasi bahay namin tas magulo pa mga kapatid ko. Ayos na rito, at least may mauupuan tayo. Okay lang. Sorry din kasi nagpunta ako sa inyo ng biglaan. Ilang araw ka na rin di pumapasok. Tapos hindi ka rin daw nagre-reply sa text ng manager natin. Kaya pinapunta na niya ako sa inyo. Oo nga eh. Nababasa ko naman mga text nyo pero wala lang akong lakas para mag-reply. May sakit ka ba? Wala. Mukha kang matamlay. Gusto mo, hatid na kita sa inyo? Huwag muna. Dito na muna tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala na tuloy ako. May sasabihin ako pero huwag kang magugulat ah. Depende sa sasabihin mo. Ano ba yun? Buntis ako. Ano? Kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho kasi naduduwal ako. Lalo sa umaga. Tapos nahihilo rin ako. Feeling ko di ko kakayanin mag-duty. Kaso di ko naman masabi sa manager natin. Natatakot tuloy ako na baka tanggalin na lang niya ako eh. Kaya nga niya ako pinapunta para alamin yung kondisyon mo. Saka di naman yun basta-basta nagtatanggal. Mabait yun. Sana nga. Sana di niya ako tanggalin. Ay, natatakot kasi ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin tong kondisyon ko. Sa totoo lang, ikaw palang nakakaalam eh. Kahit sa pamilya ko, hindi ko pa sinasabi kasi paano na lang kung magalit sila sa akin. Lalo na si tatay. Sa pagkakakilala ko sa tatay mo, di naman siya ganung tao. Mahinahon siya, mabait, saka masipag na padre de pamilya. Oo, pero baka madismaya siya sa akin. Nangako ko sa kanya na hindi muna ako magkakaanak kasi tutulungan ko pa siya sa pagtatrabaho para sa pamilya namin. Nasa tamang edad ka naman na. Sa kakarapatan nila ng mama mo na malaman yung totoo. Sa una, nakakatakot. Pero hindi mo naman maitatago ng matagal yung pagbubuntis mo. Mabuti mong gawin, sabihin mo sa tatay ng baby mo na kausapin mga magulang mo. Humingi kayo ng sorry kung nadismayan nyo man sila. Tapos, mangako kayo na itataguyod nyo yung anak nyo. Nagagawin nyo lahat kahit na mahirap magpalaki ng bata. Sana nga ganun lang kadali yun. Kaso, problema ko yung tatay ng anak ko. Nung nalaman ko kasing buntis ako, sinabi ko sa kanya. Pero tinanggi niya na siya raw ang ama. Sira ulo ba siya? Hoy, huwag ka namang sumigaw. Tingnan mo, pinagtitinginan na tayo. Sorry, hindi ko lang napigilan. Nakakainis kasi. Sira ulo yung nakabuntis sa'yo eh. Sino ba yan? Yun ba yung lalaki nakakausap mo? Oo. Jessie naman. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Hindi naman siya kung sino-sino. Boyfriend ko na siya. Hindi ko lang nasabi sa'yo pero sinagot ko na siya. Oh, tapos ganyan. Nung nabuntis ka na niya, biglang hindi raw siya ang ama. Oo. Ewan ko ba dun? Sinubukan ko namang ipaliwanag sa kanya na siya talaga yung tatay nitong dinadala ko. Pero sabi niya, hindi niya matatanggap yung baby namin. Ayaw pa raw niya magkaanak, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Halika, puntaan natin siya sa bahay nila. Kaso lang di ko alam kung saan siya nakatira eh. Ano? Arnold naman! Huwag ka sabi sumigaw! Naiiyak na tuloy ako. Sorry ulit, pero nakakagigil lang kasi. Paano hindi mo alam yung bahay nila? Posible ba yun? Boyfriend mo siya? Kasi sabi niya taga-Pasig daw siya. Pero hindi ko naman alam kung saan doon. Isang beses pa lang naman kami nagkita. Tapos may nangyari na sa amin. Sa telepono ko lang binalita sa kanya na buntis ako. Bakit ka naman pumahig na may mangyari sa inyo? Mapilit kasi siya kaya nadala ako.
Alam ko naman na kasalanan ko rin kasi nagtiwala ako sa kanya. Akala ko kasi mahal niya ako. Pero tama ka nga. Siraulo siya. Ngayon sinira niya yung buhay ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Arnold. Tulungan mo naman ako. Papa Dudut, galit na galit ako sa tatay ng anak ni Jessie nang malamang kong tinakbuhan nito ang responsibilidad sa kanyang mag-ina. Pero inis na inis din ako kay Jessie dahil hindi na siya natuto sa mga nakaraan niyang pagkabigo sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay nanaig pa rin ang awa ko sa kaibigan ko nang umiyak na naman siya sa akin dahil sa mga nangyayari. Para siyang walang kakampi ng mga panahon na yon at ako na lamang ang matatakbuhan niya, Papa Dudut. Kaya nga pinili ko na lamang na kumalma at damayan siya. Pinayuhan ko rin siya ng mga dapat niyang gawin tulad ng pagsasabi ng kondisyon niya sa kanyang pamilya. Sa huli nakumbinsi ko rin si Jessie na magsabi sa tatay niya. Mabuti na lang dahil hindi naman nangyari yung kinakatakutan niyang negatibong pagtanggap ng pamilya niya sa pagbubuntis niya. Kaya naman nakahinga kami ng maluwag. Panatag na rin ako na meron siyang malakas na support system para ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Bago pa lang may panganak ni Jessie ang baby niya ay lagi na niyang sinasabi na kukunin niya akong ninong, Papa Dudut. Hindi na ako tumanggi pa. Naalala ko pa ang excitement ko sa pagdating ng inaanak ko, ang magiging baby ni Jessie, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halinhinan kami ng kapatid na babae ni Jessie sa pagsama sa kanya para magpa-check up at ipa-ultrasound ng baby niya. Nung lumaki na kasi ang tiyan ni Jessie, hirap na siyang maglakad at kailangang merong umaalalay sa kanya. Kaya kung bakante naman ako ay sinasamahan ko na siya, Papa Dudut. Nagtrabaho pa rin si Jessie sa coffee shop hanggang sa sumapit ang kabuwanan niya. Pero pagkakahera na lamang ang inatupag niya doon para lang may sweldo pa rin siya. Buti na lamang at mabait yung manager namin at ang may-ari ng shop. Dahil sa pagsama-sama ko kay Jessie, sa mga check-up niya ay hindi nawala yung napagkakamalan akong tatay ng baby niya. Bagay na tinatawanan ko na lamang, Papa Dudut. Makalipas nga ang 9 na buwan, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Simon ang isinilang. Papa Dudut, naging malapit ako ng husto sa inaanak ko at masayang masaya ako sa pagdating niya. Pero pagkalipas ng 5 buwan ay nagkaroon ng kinakasama itong si Jessie. Umalis sila sa Fairview at tumira sa Cavite. Simula noon ay nalimitahan na ang aming komunikasyon hanggang sa hindi na nga kami nag-uusap. Inisip ko na lamang na nasa mabuti silang kalagayan ng inaanak ko at sa wakas ay natagpuan na ni Jessie ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Lumipas ang 5 taon, graduate na ako ng college at nagtatrabaho na sa isang private company sa Ortigas. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Jessie at ang inaanak ko sa kanya. Pero hindi na ako nag-initiate na makipag-usap simula noong napansin kong hindi na rin siya active sa Messenger. Hindi na rin siya nag-reply sa huling text ko noong kinukumusta ko sila ng inaanak ko. Kaya nga laking gulat ko, nang isang araw ay nakita ko siya sa opisina namin, Papa Dudut. Good morning, sir. Kokolektahin ko lang po yung basura dito sa cubicle nyo. Jessie? Hala, Arnold? Ako nga. Long time no see! Dito ka na pala nagtatrabaho? Oo. Ikaw din? Oo, kakatanggap lang sa akin nung nakaraan. Tapos kakaumpisa ko lang ngayon. Maglilinis sana ako nitong office nyo kaso nagulat ako kasi may tao na agad. Ang aga mo ah. Oo. Lagi akong maagang pumapasok eh. Pero mas nagulat ako kasi
may naglilinis na. Yung dati kasi naming janitress, mas late pa sa pinaka-late naming kasamaan kung pumasok. Kaya siguro hiring kayo. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Busy lang sa work. Unang trabaho mo to mula nang graduate ka? Oo, Nakakamiss yung coffee shop na pinagtatrabahuhan natin noon. Ay teka, huwag kang magagalit pero matanong ko lang. Malaki sweldo mo rito? okay naman. Napapractice ko yung pinag-aralan ko at masaya naman ako sa ginagawa ko. Ikaw, di ba taga Cavite ka na? Ang layo nitong Ortigas ha. Ay wala na kami sa Cavite. Lumipat na kami dyan sa Mandaluyong, sa may 9 de Pebrero. Kasama ko yung inaanak mo. Talaga? Kailan pa kayo lumipat? Nito lang, 1 buwan nang nakakalipas. Nasaan yung kinakasama mo? Sumakabilang buhay na. Seryoso? Biro lang. Nakipaghiwalay na ako. Nambubugbog yung hayop na yun. Sinasaktan niya kami ng anak ko. Kaya sabi ko, ayoko na. Tinakasan ko na yung kumag na yun. Napakawalang iya ng lalaking yun. Buti na lang talaga nakaalis na kayo sa poder niya. Ay, sinabi mo pa. Ewan ko ba? Ang tanga ko rin eh. Kasi pinaabot ko pa talaga ng ilang taon bago ko natauhan. Kung hindi pa kami umalis ng anak ko, nako, baka patay na kami ngayon. Grabing pananakit niya sa akin, lalo na paglasing siya o tuwing natatalo sa sabong. Lagi niya rin akong sinasabihan ng malandi at may kinakalantaring ibang lalaki kahit siya naman tong harap-harapan ko mang babae. Minsan nga dinadala niya pa yung babae sa inuupahan namin. Pero yung mas kinagagalit ko, yung pananakit niya sa anak ko. Sana pinapulis mo. Dapat sa hayop na yun makulong. Tinatakot niya kasi ako na pag ginawa ko yun may kalalagyan daw kami ng anak ko. Pero okay na yun, nakatakas naman na kami sa kanya eh. Paano kung hanapin niya kayo? Tingin ko hindi niya na yun gagawin kasi may bago na naman siyang kinalolokohang babae. Saka may sakit yun, baka nga natuluyan na. Alam mo, tama ka talaga sa sinabi mo sa akin no na mahilig akong magmadali pagdating sa pag-ibig. Kaya laging maling lalaki yung nasasamahan ko. Akala ko kasi nung una mabait yung ex ko. Pero nung nawalan siya ng trabaho at nalulung sa bisyo, lumabas yung totoong ugali. Naging mahigpit din siya sa akin. May pagkasiloso kasi kaya kulang na lang ikulong na ako sa bahay namin. Hindi niya ako pinapalabas kaya hindi rin ako nakakapagtrabaho. Hindi ko akalain na ganyan yung dinanas mo. Akala ko pa naman, nasa maayos na kayong kalagayan ng anak mo. Kasalanan ko kasi sumama agad ako sa kanya at nagtiwala. Kaya ito yun na pala ako. Karma ko na siguro to. Tapos di pa ako makauwi sa amin kasi hiyang-hiya ako sa tatay ko. Sorry pero alam mo na bang wala na mama niyo? Ay, oo. Tinex ako ng kapatid ko. Pero hindi ako nakapunta eh. Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ko ng mga panahong yon matapos ikwento ni Jessie ang pinagdaanan nila ng anak niya sa dati niyang kinakasama. Pero mas nanaig yung awa ko sa kanya at sa sitwasyon ng pamumuhay nila. Alam ko rin kasi na namatay na ang mama niya at hindi siya nakapunta sa burol at libing nito. Akala namin ay hindi nakarating ang balita sa kanya. Yun pala ay pinagbawalan siyang umuwi sa kanila ng magaling niyang kinakasama. Mabuti na lang talaga dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob na makipaghiwalay dito, Papa Dudut. Simula noon ay bumalik ang pagkakaibigan namin ni Jessie. Aminado akong na-miss ko siya ng gusto, pati na rin ang inaanak ko sa kanya. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung minsang dinala niya ang nooy 5 taong gulang niyang anak sa Foundation Day party ng aming kumpanya. Lagi ko rin itong kinukumusta at nagbibigay ako ng regalo sa bata kahit na walang okasyon. Labis naman ang pasasalamat sa akin ni Jessie dahil hindi pa rin daw nawala ang pagkakaibigan namin kahit na 5 taong kaming hindi nagkita at nag-usap, Papa Dudut. At mahal na mahal ko pa rin ang inaanak ko sa kanya. Pero kung tatanungin ninyo ako kung may feelings ako kay Jessie, walang sagot ko dahil noong mga panahong yon ay may babae na akong nagugustuhan at nililigawan. Siya si Melissa. Nakilala ko siya sa isang dating app at may sa ilang beses na rin naming paglabas para mag-date ay naging mabuti ang aming turingan. Hindi na nga lingid sa kaalaman ni Melissa ang tungkol kay Jessie
at ang pagiging magkatrabaho namin. Bukod doon ay alam din niya na inaanak ko ang anak ni Jessie dahil kinagkwento ko sa kanya na tuwang-tuwa ako noong nakita ko ang batang yon. Ganda naman itong restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Mukhang sosyal. Recommended ng office mate ko. Masarap daw pagkain dito kahit mahal. Pero baka wala akong pambayad ha. I mean, may pera naman ako rito pero baka kulangin. Dami pa naman nating in-order. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Sagot ko to. Sure ka? Sure na sure ka? Oo nga, sure na sure ako. Kung ganun, pwede pa ba akong magdagdag ng order? Ha? Akala ko yun na lahat ng order mo. Libre mo naman eh, kaya gusto ko sana magdagdag. May nakita kasi akong dessert sa menu, mukhang masarap. Gusto ko sanang tikman. Okay, sure. Pero pagdating na lang ng una nating order, since dessert naman yun. Kumuha ka rin, alangang ako lang ang kumain. Hindi kasi ako mahilig sa dessert. Naku, dapat subukan mo pa rin. Kasi ngayon lang naman tayo nakapunta rito. Kaya dapat, orderin mo na yung mga bestseller nila. Okay, pero ano bang meron sa mga dessert? Marami. Plano kong orderin tong triple chocolate cake. Ikaw, subukan mo tong tiramisu, tapos patikim ako ha. Sige. Naku, excited na ako. Nasa na nga pala tayo sa pinag-uusapan natin? Doon sa dinala ni Jessie yung anak niya sa foundation day ng company niyo? Oo, ang laki na nga nung inaanak ko. Sobrang bibo at gwapo. Nung huling beses kasi na nakita ko yun nasa 5 buwan pa lang. Tapos ngayon 5 taon na. Grabe, bilis ng panahon. Alam mo, nagsiselos na tuloy ako. Nagsiselos ka saan? Diyan kina Jessie, tsaka sa anak niya. Bakit ka naman magsiselos sa kanila? Kasi ang saya-saya mo pag kinikwento sila. Nagniningning pa nga yung mga mata mo oh. Ano bang sinasabi mo? Normal na masaya ako kasi matagal na simula nang huli kaming nagkita ni Jessie. Namiss mo siya? Ano? Sagutin mo na lang. Namiss mo siya. Oo, pero Ay naku, naiinis na ako. Melissa naman. Hindi mo kailangang mainis kasi kaibigan ko lang si Jessie. Sus, diyan naman nagsisimula lahat eh. Sa kaibigan. Tapos malalaman ko na lang na nagkakamabutihan na kayo. Hindi mangyayari yun dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw nga ang nililigawan ko, di ba? Oo, pero paano kung ma-develop ka dyan kay Jessie? Hindi mo pwedeng sabihin hindi kasi magkatrabaho kayo at araw-araw kayo nagkikita. Tapos tuwang-tuwa ka pa sa anak niya. Pag nangyari yun, paano na lang ako? Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi mangyayari yun? Wala akong feelings kay Jessie. Kung meron, sana noon pa lang niligawan ko na siya, di ba? Tagal-tagal na naming magkaibigan. Pero di sumagi sa isip ko na magkagusto sa kanya. Sa bagay, may punto ka nga ron. Kaya huwag ka nang mag-alala. Wala kang kaagaw sa akin. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Sige, naniniwala na ako. Pero magre-request sana ako. Ano yun? Huwag ka masyadong lapit ng lapit sa Jessie na yun. Kasi kung ikaw walang feeling sa kanya, paano kung siya meron na pala? Mamaya nagkakagusto na siya sa'yo tapos agawin ka pa niya sa akin. Ako, hindi ko yun mapapayagan. Lagot talaga siya sa akin. Melissa naman. Seryoso ba yan? Akala mo sa akin nagbibiro? Malamang seryoso yan. Papadudod akala ko ay masaya si Melissa sa pagkikita ulit namin ni Jessie at sa pagiging malapit ko sa inaanak ko pero nagkamali pala ako. Ayaw ko naman na patuloy na magkalamat ang namumuo naming relasyon. Kaya ako na mismo ang naglimita ng interactions ko kay Jessie. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang rason at naiintindihan naman niya. Ayaw din daw niyang masira ang relasyon namin ni Melissa pero hindi ibig sabihin ay doon na mapuputol ang aming pagkakaibigan. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Melissa at pagkalipas lang ng 5 buwan ay nag-decide na kaming mag-live-in. Kaya lang ay naramdaman kong bantay sarado niya ako. At mas naging vocal siya na ayaw niya akong makipaglapit kay Jessie at sa anak nito.
At dahil mahal ko siya ay sinunod ko ang gusto niyang mangyari kahit na nalulungkot ako. Kaya lang minsan ay sumosobra na si Melissa dahil kahit na wala naman akong ginagawang masama ay pinagbibintangan niya akong nakikipag-ugnayan pa kay Jessie. Na may feelings ako sa kaibigan ko at nagtataksil sa kanya. Dumating yung punto na mas lamang na yung stress kaysa happiness sa relasyon naming dalawa ni Melissa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay nasasakal ako sa relasyon namin ni Melissa. Pero inunawa ko pa rin ang pinanggagalingan niya. Ginawa ko rin ang lahat para patunayan sa kanya na siya lang ang mahal ko at wala nang iba pa. Umabot pa nga sa punto na para hindi na kami magtalo ay hindi na niya ako takutin na hihiwalayan ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Jessie para lamang mapalayo sa kanya. Mabuti na lang dahil nakahanap naman ako ng panibagong mapapasukan sa Cubao at simula noon ay hindi na rin kami masyadong nag-aaway ni Melissa. Kaya lang nalaman ko na si Melissa pala ang nagloloko sa aming dalawa dahil meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Kunwari lang siya na nagsiselos sa amin ni Jessie para isipin kong mahal na mahal niya ako at tapat siya sa akin. Galit na galit ako sa kanya pero nagmakaawa siyang patawarin ko. Sa huli na naig ang pagmamahal ko kay Melissa, kaya naman pinatawad ko siya, Papa Dudut. Inopen din niya sa akin na hindi naman talaga siya galit kay Jessie at sa anak nito at walang kaso kung makipaglapit ulit ako sa bata. Kaya nga simula noon ay kinukumusta ko na ulit ang inaanak ko pero Papa Dudut pagkalipas lang ng isang buwan. Bumalik na naman ang dating ugali ni Melissa kung saan ay pinagseselosan na naman niya itong si Jessie. Melissa, anong gagawin mo dyan? Kanino tong mga regalo na to? Ano? Huwag mo kung ano-anuhin. Kanino sabi tong mga regalo? Sa inaanak ko yan. Eh itong isa kay Jessie Tono. Oo, sa kanya nga. Gamit lang yan sa bahay. Birthday niya kasi nung nakaraang linggo. Tapos laruan naman para sa anak niya. Eh narinig ko lang kasi na gusto ng Wala bata. akong pakialam. Bigay ka ng bigay ng regalo sa mag-inong yun. Nakakairita na ha? Ano bang problema mo? Eh inaanak ko naman yun sa kakaibigan ko si Jessie. Birthday din niya nung nakaraan. Masama bang regaluhan siya? Oo, masama. Siguro, iniisip mo na naman na may feelings ako kay Jessie, no? At bakit? Masama bang isipin ko yon? Lalo na ngayon na nagkakausap ulit kayo? Nagkakausap kami, pero hindi naman madalas. Kinukumusta ko lang yung inaanak ko. Yun lang yun. Maniwala sa'yo. Baka niloloko mo na ako ha? Ayusin mo lang talaga. Hindi ako ang manluloko sa ating dalawa rito. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? I'm sorry, okay? Anong sorry ka dyan? Akala ko ba napatawad mo na ako sa ginawa ko sa'yo? Eh bakit ngayon inuungkat mo pa yung nakaraan? Masisisi mo ba ako kung hanggang ngayon di pa rin mawala sa akin yung ginawa mo? Baka nakakalimutan mo. Niloko mo ko. Oo, pinatawad na kita. Kasi mahal kita. Pero wag mo naman akong madalaing mag-move on sa kasalanan mo. Tapos ngayon, pinapalabas mo na naman na niloloko kita. Alam mong hindi ko yan magagawa sa'yo. Eh bakit kasi puro ka na lang Jessie? Pesting Jessie na yan. Bakit pa kasi siya bumalik sa buhay mo at kasama pa talaga yung anak niya? Sana hindi na lang sila nakaalis dun sa poder ng dati niyang kinakasama para hindi na kayo nagkita ulit. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Masamang tao yung dating kinakasama ni Jessie. Tapos, gusto mong sana, di na lang sila nakaalis doon ng inaanak ko? Kasi inaagaw ka niya sa akin, lalo na yung inaanak mo. Walang nangaagaw sa akin, Melissa. Imahinasyon mo lang yan. Alam mo, sumusobra ka na eh. Hindi na ako natutuwa sa'yo at sa mga pinagsasabi mong yan. Di ka naman ganyan dati ah. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta ang gusto ko, layuan mo yung mag-inang yan. Nilayuan ko na sila para sa'yo. Pero sabi mo, ayos lang na kumustahin ko yung inaanak ko. Tapos biglang ganyan?
Nasisiraan ka na yata ng ulo. Siraulo na kung siraulo. Basta gusto ko, layuan mo sila. Itong mga regalo na to dapat hindi na makarating sa kanila eh. Anong gagawin mo sa mga yan? Ano pa nga ba? E di sisirain ko? Melissa, tigilan mo yan. Ikaw ang tumigil! Yan! Dapat sa mga to inaapakan para magdurog at hindi na mapakinabangan. Papadudod para sa akin ay hindi na makatwiran si Melissa dahil sa kanya naman mismo galing ang permiso na makipag-communicate ulit ako sa inaanak ko at kay Jessie. Tapos malalaman ko na may tinatago pala siyang hinanakit sa mag-ina. Hindi na yon tama dahil wala ba siyang konsensya. Paano niya nagawang magsalita ng ganon samantalang wala naman silang ginagawang masama sa kanya, Papadudot? Para sa akin ay hindi yon patas. Lalo na hindi rin naman madali ang pinagdadaanan ni na Jessie. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos din naman kami ni Melissa pero naramdaman kong tumamlay na ang relasyon namin. Sa totoo lang ay parang hindi naman kami naging okay simula nang nalaman kong may iba siyang naging lalaki. At nung mahuli ko ulit na nakikipag-usap siya rito ay hindi na ako nagdalawang isip na makipaghiwalay na sa kanya. Pero bago umalis sa apartment ko si Melissa, ininsulto niya ako at sinabihan na nagawa lang niya yon kasi cheater daw ako. Alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang mali at masama sa relasyon namin pero hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi tumagal ang pagsasama namin. Buti na lang at to the rescue ang kaibigan kong si Jessie para ako naman ang damayan at payuhan niya ng mga panahong yon, Papadudot. Naalala mo dati, ako yung pinapayuhan at dinadamayan mo kasi broken-hearted ako. Ngayon, nagkapalit na tayo ng sitwasyon. Kaya nga eh. Buti na lang nandyan ka. Kasi wala naman akong mga kaibigan bukod sa'yo. Maliit na bagay lang naman to. Pero nalulungkot talaga ako sa nangyari sa inyo ni Melissa. Akala ko kasi okay na nung hindi na tayo masyadong nag-uusap. Akala ko rin. Pero matagal na pala talagang sira ang relasyon namin. Simula pa lang nung unang beses siyang nagloko. Naiintindihan ko naman siya kung bakit galit siya sa amin ng anak ko. Gusto lang niyang protektahan yung relasyon ninyo. Pero mali pa rin yung nagloko siya tapos ibalik niya sa iyo yung ginawa niya. Wala ka namang kasalanan dito. Kaya wag mong isipin yan. Siya nga yung may kasalanan sa inyo kasi pinag-isipan ka niya ng masama, pati na rin yung anak mo. Saka sinunod ko naman yung gusto niya. Nag-resign ako sa pinagtatrabahuan natin at nilimitahan ko yung pakikipag-usap sa'yo. Siyempre, mahal ko siya at gusto kong bigyan siya ng assurance sa relasyon namin. Pero siya naman pala tong may iba. Pasalamat nga siya, pinatawad mo pa siya at binigyan ng second chance. Napatunayan ko tuloy na iba talaga magmahal ang isang Arnold. Ikaw din naman. Hindi lang isa o dalawang beses mo pinatawad yung mga lalaking nakarelasyon mo. Kahit na nung una pa lang, sinabihan na kita na makipaghiwalay na. Nasanay na lang ako at hinayaan ka kasi pag napagod ka, ikaw na lang din kusang bibitaw. Oo, ganyan nga yung nangyari dun sa dati kong kinakasama. Napagod na lang ako't natakot para sa kaligtasan namin ng anak ko. Pero gagarin kasi ako. Masyadong bigay todo pagdating sa pag-ibig. Akala mo mauubusan ng lalaki. Kaya kahit sino na lang papatulan ko. Kahit na hindi ko pa lubusang nakikilala. Ayan tuloy, laging broken-hearted ang lola mo. Buti na lang talaga nakilala kita. May karamay ako tagapakinig sa drama ng buhay ko. Baka yan talaga papel ko sa buhay mo. Yung maging tagapakinig mo. Ay, alam mo, makaka-move on ka rin. Sa una masakit. Alam ko yan kasi pinagdaanan ko. Pero makakausad ka rin. Tapos di mo na mararamdaman yung sakit na yan. Pwede kang maghanap ng panibagong babaeng mamahalin mo. Makakatulong yun. Pero wag mo kong gagayahin na kung sino-sino na lang. Dapat kilalanin mo para siya na talaga yung the one para sa'yo. Naks naman. Salamat sa payo mo.
Ayoko lang makita kang nasasaktan at nalulungkot ng ganyan kasi hindi mo yun deserve. Ang bait-bait mong tao at grabe magmahal. Kaya naman sana makakilala ka na ng babaeng mabait din at mamahalin ka ng totoo. Yung di ka lolokohin katulad ng ginawa sa'yo nung Melissa na yun. Sa ngayon, di mo na maghahanap. Pero di ko naman isasara puso ko. Bahala na. Welcome sa pagiging single! Ay, talaga naman. May pag-welcome pa. Pero thank you. Enjoyin mo yan! Hala, ayos ka lang ba? Oo, nangati lang yung lalamunan ko. Sorry. Oh, ito tubig. Inom ka muna. Salamat. Hindi na ako naniniwala na ayos ka lang. Ang sama ng tunog ng ubo mo. Wala to. Huwag kang mag-alala. Mabuti pa kumain na tayo. Gutom na yung dinosaur sa tiyan ko. Papadudot ang simpleng ubo na yon ni Jessie ay lumala at nauwi sa pulmonya, bagay na matagal na pala niyang iniinda. Nalaman ko na lamang yon ng isang araw ay tumawag sa akin ang may-ari ng inuupahan nilang apartment habang natataranta. Kasabay noon ay binalita niya sa akin na sinugod nila si Jessie sa ospital dahil ilang araw na pala itong nilalagnat pero hindi nagsasabi sa kanila. Kabado ako pagpunta sa ospital na kinakaroonan niya pero hindi ko akalain na maaabutan ko siyang nire-revive, papadudot. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Pumanaw si Jessie ng araw na yon at wala akong nagawa para iligtas ang kaibigan ko. Naisip ko na mga oras na yon na kung mas naging mausisa lang sana ako sa sakit niya at pinilit siyang magpatingin sa doktor ay baka naagapan pa namin. Hindi na sana yon lumala pa at di sana ay hindi siya nawala. Iyak ako ng iyak kasi iniwan na ako ni Jessie. Iniwan na ako ng kaibigan ko. Pero ang mas kinakalungkot ko ay naulila niya ang anak niya. Hindi ko na po idedetalye ang mga sumunod na nangyari pero ako ang naging punong abala. Sa pagpapaalam na nangyari sa pamilya niya, pag-aasikaso ng burol hanggang sa maihatid namin si Jessie sa huling hantungan. Ang sakit-sakit lalo na hindi ko naipagtapat kay Jessie na may nararamdaman ako sa kanya. Sana pala ay mas maaga kong na-realize para nasabi ko kaagad sa kanya ang lahat. Bagaman hindi ako sigurado kung magugustuhan niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Gusto ko pa rin sanang sumugal. Pero hindi pa nagsisimula ang laban ay talo na ako. Sa kasalukuyan ay ako na ang tumatayong guardian ng inaanak ko matapos naming magkasundo ng tatay ni Jessie na ampunin ko na ang bata. Pumayag naman sila basta dadalaw pa rin daw kami sa kanila para makilala sila ng bata. Pinapangako ko kay Jessie noon na alagaan at mamahalin ko ang anak niya. Hindi lang bilang isang ninong kundi bilang isang ama. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arnold.